hanggang saan naabot ang pagmamahal ng isang tao sa kanyang kasintahan. Iyong gagawin ba ang lahat? Mailayo lang ito sa kapahamakan? O kailangang isakripisyo ang buhay nito para wag nang magdusa pa? Dito sa bayan ng Villaluz, nakatira si Mia. Maganda, mabait at matulungin sa kapwa. Wala siyang sinasayang na sandali at kaagad siyang sumasaklolo sa lahat ng kanyang mga nais na tulungan. Ito ang dahilan kung bakit siya tinaguriang ang diwata ng Villaluz sa kabila ng pagiging tao niya. Ito din ang dahilan kung bakit labis siyang nagustuhan ng binatang anak ni Aling Soledad na isang kilalang negosyante sa bayan. Palaging nag-uusap sina Aling Soledad at Kael tungkol kay Mia na siyang napupusuan ng binata. Kael, anak, tulala ka na naman. May problema ka ba? Alalang-alala si Nanay Sol sa nakapangalumbabang si Kael na wari bang may malalim na iniisip. Hindi ko lang po maiwasang mabighani pang lalo kay Mia, Inay. Lalo na kapag nakikita ko siyang ngumingiti at tumutulong sa iba. Maliban sa maganda na siya, may busilak pa po siyang kalooban na nagpapatunaw sa aking puso. Napakabait po niya, Inay. Napapangiti naman si Nanay Sol sa kanya. Naku, ang sabihin mo, nahihiya ka lang na lumapit sa kanya. Palibhasa kasi, alam mong mahirap siyang suyuin. Kabaliktaran sa nakikita nating ugali niya kapag may gusto siyang tulungan. Torpe ka talaga, anak, no? Bakit hindi mo pa kasi aminin sa kanya kung ano yung totoo? Hindi yung puro bigay ka na lang ng bigay sa kanya. Abay, mas mainam na sabihin mo sa kanya kung ano yung nararamdaman mo. Para hindi ka lang puro pagpapantasya dyan. Tinanggal ni Kael ang kamay na nakaangkla sa kanyang baba at hinarap ang kanyang ina. Tama ka po dyan, Inay. Ha? Anong tama? Kung tamaan ka kaya sa akin? Nanay Sol naman, oh. Masyado ka talaga sa akin. Kung magpanggap na lang po kaya kung may sakit para mapalapit kay Mia, ano po sa tingin niyo, Inay? Bahagyang nagulat ang kanyang ina. Umarko ang kaliwang kilay ng Nanay Sol niya sa hinging suwestyon ng binata sa ginang. Aba, nahihibang ka na ba, anak? Dadaanin mo pa sa pagpapanggap para lang mapalapit yung babaeng gusto mo? Ay, hindi yata tama yun. Baka kapag ginawa mo yan, mas lalo pang mapalayo si Mia kapag nalaman niya na nagpapanggap ka lang na may sakit para lang mapalapit sa kanya. Naku, tigilan mo yan, anak, ha? Nasermonan patuloy siya ng ina. Napakamot na lamang si Kael sa kanyang ulo. Ang mabuti pa, tulungan mo na ako rito sa ginagawa ko. Marami tayong suki na pupunta dito sa bahay. Kailangan nating maghapit para hindi tayo maubusan. May puntong utos sa kanya ng ginang. Aba, syempre, Inay. Pasarap ng pasarap ang tinda niyong kakanin habang tumatagal, eh. Pinakamasarap na kakanin sa buong mundo. Di bale, Inay. Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan po kita. Tumirik ang mga mata ng ginang na tumingin sa kanya. Ay naku, batang ito, oh. Binubola mo na naman ako. Sa tingin ko, may kailangan ka na naman sa akin, ano? Ano, meron ba? Sabihin mo na at alam ko na yung hihingin mo. Manghuhula na po pala kayo ngayon, Nay, no? Magsabi ka na. Sapin-sapin, Ayun, naka 2 points na po kayo, Nay. Yun nga po, Nanay Sol, for formality, hihingiin ko po sana yung isang bilao ng sapin-sapin, ha? May pagbibigyan lang po ako. Ay, teka. Huhulaan ko kung kanino. Aha! Alam ko na. Kay Mia, no? Tama? Tumpak! Tumpak, Nanay Sol! Grabe! Pwede na po pala kayong maihilera sa mga sikat na manghuhula, gaya ni Rudy Baldwin o ni Madam Auring. Ay, sabi ko na nga ba. O siya, sige. Ikaw ang bahala, Kael. Maraming salamat po talaga, Inay. The best ka talaga. Oh, wag mo na akong bulahin.
Baka kung saan pa mapunta to at magdalawang bilao pang mahingi mo. Mahigpit na hinadkan na lamang ng binata ang napakasuportado niyang ina. Gayong inuuto niya lamang ito para makaungot ng kakanin para kay Mia. Matagal na din si Kael na nagbabaka sakali na baka mapansin siya ng dalaga. Palagi niya itong nakikita sa bakuran ng bahay nito. Abala sa pag-aalaga ng mga pananim nito na nagagamit niya sa panggagamot sa mga simpleng sugat at lagnat. Oras-oras yata ay minomonitor ni Mia ang mga halaman na tumutubo sa lupa. Kapag sapat ang sinag ng araw, dinidiligan nito ng malinis na tubig. Alagang-alaga at ingat na ingat ang babae sa mga pananim na nakakatulong sa panggagamot nito sa mga may sakit. Nag-iisang anak lamang si Mia ng kanyang mga magulang na parehong lumad na magsasaka. May maliit silang lupang pagmamay-ari na pinagkukuhaan nila ng ikabubuhay. Nang mga sandaling yon, wala ang mga magulang ng dalaga sa bahay. Nasa bukid dito at nagsasaka. Naisip ni Kael na ito na ang tamang pagkakataon niya para makausap muli ang dalagang napupusuan. Lumapit siya sa bakuran nito at kinawayan ng dalaga habang nakatago ang bitbit na bilao ng klase ng kakanin sa kanyang likuran. Mia, kumusta? Nginitian naman ni Mia ang binata at magiliw na sinalubong siya ng pagbate. Kael, ikaw pala yan. Anong atin? Napadaan ka ulit. Namulang magkabilang pisngi ng binata nang ilabas niya ang bitbit na bilao ng sapin-sapin, saka nahihiyang iniabot yun sa dalaga. Mia, kakanin nga pala para sa'yo. Alanganin namang tangkang tanggapin yun ni Mia. Hindi kasi nito akalain na magbibigay ulit ang binata ng ganoong kakanin. Gayong kabibigay lang din niya kahapon ng isang bilao naman ng biko. Nag-abala ka pa, Kael. Mukhang nakakarami na yata ako sa'yo. Nakakahiya naman. Hindi ba't binigyan mo pa ako kahapon? Baka mapurga na ako ng kakanin mo, ha? Malugi pa kayo niya ng nanay mo sa kabibigay sa akin. Para bang tumiklop ang magkabilang tenga ni Kael sa hiya sa kaharap. Pero Mia, iba naman yung bigay ko sa'yo kahapon at iba naman yung ngayon. Saka huwag mo nang alalahanin yun. Masaya ako na nabibigyan kita. Wala na ngang nagawa ang dalaga kung hindi abutin ang ibinibigay ni Kael. Ano ba talagang sadya mo sa akin? Mukhang malakas ka naman at walang sakit. Mukhang wala ka namang ipapagamot. Nagtataka na ako sa'yo. Kung may pakay ka man sa akin, diretsuhin mo na ako. Hilaw na napangisi si Kael. Naiisip niya na kanina na magpanggap na meron siyang iniindang karamdaman. Kaso lang, natatakot siyang makarma at baka magkatotoong kanyang irarason kay Mia. Kilalang dalaga bilang isang mananambal sa kanilang bayan. Mula sa simpleng may sakit sa tiyan, ulo at iba pang karamdaman, nagagawa niyang gamutin. Walang hindi nakakakilala sa kanya sa kanilang lugar. Kinagigiliwan ng mga matatanda at hinahangaan naman ng mga kagaya niyang kabataan. Kaya naman imbes na magsinungaling, mas pinili ni Kael na magsabi ng totoo. Inipon niya muna sa kanyang baga ang hangin, tapos ay pinakawalan niyo ng dahan-dahan bago siya nagtangkang umamin sa hinahangaan. Mia, nandito ako para dalawin ka. Dalawin? Wala naman akong sakit, ah. Kung magkakasakit man ako, kaya-kaya kong pagalingin ang sarili ko sa pamamagitan ng mga halamang gamot na nakatanim dyan sa bakuran ko. Hindi lang naman may sakit ang pwedeng dalawin, di ba? Kasama na rin naman dun yung mga dalaga. Nandyan ka na naman sa mga pasakali mo. Kuhang-kuha ko naman ang sadya mo. Kabisadong-kabisado ko na kayong mga lalaki, lalo na sa mga nagkaka-interes sa akin. Sinabi ko naman sa'yo na hindi ako nagpapaligaw, hindi ba?
Abala akong manggamot ng mga kabaryo natin. Wala akong oras sa pag-ibig na yan. Hindi ko kayo Bahagyang napayuko si Kael dahil batid niyang hindi na yata siya magkakaroon ng pag-asa kay Mia. Wala na rin itong interes na may pumupormang lalaki rito dahil sa maraming may karamdaman ang inaasikaso nito. Subalit hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang binata. Iginiit niya sa dalaga ang nararamdaman at ang paghingi nito ng permiso na manligaw. Mia naman, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na ligawan ka. Wala naman akong nakikitang masama sa ginagawa ko sa'yo. Manliligaw lang ako. Saka isa pa, kaya ko ring maghintay kahit matagal pa. Pasensyoso akong tao, Mia. Hindi ko naman hinihiling na agad-agad sagutin mo ako. Hibang ka na, Kael. Alam mong wala pa sa isipan ko ang makipagligawan. Hindi ko yan iniisip dahil marami ang may kailangan ng tulong ko. At sila muna ang prioridad ko sa ngayon. Pero tutulungan Sige kita. na! Salamat dito sa sapin-sapin mo. Marami pa akong dapat asikasuhin. Walang nagawa si Kael nang talikuran siya ni Mia. Talagang iniwan siya nito, ngunit hindi man lang nagtampo ang dalaga sa pagkain. Bago pa man makapasok ng tuluyan si Mia sa loob, muli itong pumihit ng palingon sa kanya nang may bagong dumating. Maski si Kael ay gulat nang makitang kapitbahay nilang si Aling Tonya. Nagahol nakamuntikan ng bumagsak sa lupa. Dinaluhan kaagad ni Kael at Mia ang matanda. Hala, Aling Tonya, ano pong nangyari sa inyo? Nag-aalalang tanong ng binata kay Aling Tonya. Ay, hindi ko nga alam kung bakit ako nagkakaganito. Pero malakas ang pakiramdam ko. Nabati ako ng aswang. Bakit po? May nakasalubong po ba kayong aswang? Isa lang naman ang aswang na nakasalubong ko sa lugar na ito. Pero hindi ko lang alam kung bakit parang may pumipigil sa akin na isiwalat ang katotohanan yon. Kinukontrol ako ng aswang, iho. At kailangan ko ang tulong ni Mia para lumabas sa bibig ko ang katotohanan. Parang nakakatakot naman yata po yung sinasabi nyo, Aling Tonya. Heto na po pala si Mia. Tumabi naman si Kael nang buksan ni Mia ang tarangkahan. Malakas na napalangit-ngit ang gate. Nag-aalala ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Naku, Aling Tonya. Ano bang nangyari sa'yo? Alika, pasok ka rito. Tumingin si Mia sa binata na waring may ibig ipahiwatig. Nakuha naman ni Kael ang ibig sabihin ng dalagang mananambal. Kael, paalalay naman oh. Abot langit ang pagngiti ni Kael. Oo naman, Mia. Kahit ano. Basta ikaw. Tumirik naman ang mata ng dalaga. Humihirit ka na naman. Itigil mo yan ah. At baka kung anong gawin ko sa'yo na pagsisihan mo. Sige ka. Napalunok ng laway si Kael sa himig ng pambabantang yon ng dalaga. Heto naman oh. Nagbibiro lang naman. Parehong nagtulungan ng dalawa. Inalalayan nga ni Kael si Aling Tonya para makapasok sa loob ng bahay ni Mia. Pinaupo nila ito sa kawayang papag at dinulutan ng kape. Pilit na pinapahinga ni Mia ng maayos ang matanda. Nang sa gayon, huminahon nito sa kung anumang bumabagabag dito. Si Kael naman ay napatitig kay Aling Tonya, labis na nasindak sa kanyang nakita. Nakakaawang itsura ng matanda. Ang mata nito, ilong at tenga ay masaganang dinadaluyan ng dugong may halo pa ng nana. Ang balat naman nito ay nababalatan sa hindi malamang dahilan. Maliban pa roon, nagiging kulay pula na rin ito. Samantalang namamalat naman ang tinig nitong nagsasalita. Ang labi ay namamaga, kasing itim ng gabi na parang natuyot at nasunog na. Ang buhok ay nagsisipaglagasan, samantalang maputla naman ang itsura nito na dinaramdam ng kakaibang sakit. Ang ngipin pa ng ginang ay tila ba matatanggal na dahil namamaga ang paligid ng gilagid at nangingitim na. Napapailing na lamang ang dalagang mananambal habang sinusuri ang kalagayan
ni Aling Tonya. Aling Tonya, may kinain ka bang ipinagbabawal ng aswang? Base kasi sa pagtatawas na ginawa ko, hindi ka naman magkakasakit ng ganyan kung wala kang ninakaw na pagkaing pagmamay-ari ng aswang. Kailangan ko lang makasigurado kung nakakain ka ng pagkain ng aswang. Ano bang ibig mong sabihin, Iha? Baka lang kako, may nakain kang hindi pinagkakaloob ng kapitbahay nating aswang. Kung meron man dito. Obserba ng dalaga. Natahimik si Aling Tonya. Saglit na nag-isip at saka nanlaki ang mga mata. Doon ito napagtanto ang lahat ng pagkakapahayag ni Mia tungkol sa aswang. Hindi malaman ni Mia kung magsasalita ba o hindi. Ang alam lang ni Aling Tonya, may sumagi sa isipan nito na labis na nakapagpasindak dito. Si Kael na kanina pa nakikinig ay nais na magtanong. Ngunit dahil mukhang wala namang balak magsalita ang dalawang babae, ay hindi na lang din siya nangulit pa. Paano, Aling Tonya? Nakilala mo bang nilalang na bumati sa'yo? Basta ang nabuong porma ng patak ng kandila sa planggana ay hugis babae. May anyong aswang at galit na galit. Tuloy-tuloy ang patak ng kulay pulang kandila sa maligamgam na tubig sa kalawanging lalagyan. Kitang-kita sa mukha ng matanda ang pagkasindak sa malinaw na pagkakabuo ng kandilang pula na natuyo sa tubig sa may palanggana. Nakikilala ko siya, Mia. Pero hindi ko magawang sabihin sa'yo. Baka pwedeng ako na lang ang gumawa ng pag-aalay para gumaling ako. Ayokong mamatay. Ayoko ring maratay. Ayoko ng ganitong pakiramdam, Iha. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Hinawakan ni Mia ang matanda sa balikat nito. Huminto ito sa pag-iyak at tumingin dito ng diretso. Hindi naman mangyayari yon, Aling Tonya. Ang aswang na nakaalitan mo ay hindi pumapatay ng patalikod. Bagkus nararamdaman niya ang mga bagay na yan sa'yo dahil nagpapahiwatig na siya ng pagyanggaw mula sa ninakaw mong pagkain. Naiintindihan ko, Mia. Hindi ko naman kasi maiwasang matakam sa prutas na yun eh. Patawarin nawa ako ng aswang sa ginawa ko. Sumuway ako. Basta kung may nagawa ka man na hindi dapat, ay ihingi mo na yan ng tawad para gumaling ka na. Malumanay na payo ni Mia kay Aling Tonya. Gagawin ko kaagad kung yan ang payo mo sa akin. Matapos malapatan ng lunas, ay kaagad nang umalis si Aling Tonya. Naiwan naman si Kael at Mia na nakatanaw na lamang sa kawawang matanda. Hindi mawaglit sa kanyang isipan ang pinag-usapan ng dalawang babae kanina. Napatingin tuloy siya kay Mia na seryosong nakatanaw pa rin sa matanda. Napaka-inosente talaga ng itsura nito. Wala sa itsura ng isang mahusay na manggagamot sa kanilang baryo. Mia, sa tingin mo, sino kaya ang aswang dito sa lugar natin? Umiling lang si Mia nang walang maisip na ideya kung sinong pwedeng paghinalaan. Hindi ko alam, Kael, at ayokong malaman. Baka alam mo. Hindi mo lang talaga masabi sa akin. Di ba nga, yung ginagawa mo kaninang pagtatawas. Tinaliman siya ng tingin ng dalaga. Mangungulit ka o pauuwiin kita? Munestra ni Kael ang daliri at pakunwaring isiniper nito upang tikom ang pasawin niyang bibig. Hindi na ako mangungulit. Mabuti. Araw-araw ay ganoon na talagang routine ni Mia at Kael. Nagkakasama man sila ay hindi naman binibigyan ni Mia ng pagkakataon si Kael na manligaw. Para sa dalagang mananambal, mas mahalaga ang mga bagay na alam nitong makakatulong sa mga magulang. Lalo na ang panggagamot nito na epektibo naman sa nakararami. Nilingon ng dalaga si Kael at nginitian.
Ang mabuti pa, umuwi ka na. Baka kailangan na ng nanay mo ng tulong sa tindahan nyo. Mia, nagpaalam naman ako kay nanay. Kahit na, may gagawin ako at ayokong makakaabala ka sa akin. Lingid sa kaalaman ng lahat, may inililihim si Mia tungkol sa kanyang kakayahan. Ang pagiging isang mananambal ay may masigit pang pagsubok na susuungin. Nariyan ang panaginip na paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang diwa kapag siya'y nahihimbing. Palagi na lang niyang nakikita ang isang pamilyar na libritang tila ba nagpapahiwatig na kailangan niyang matagpuan. Isang araw nga ay kinailangan niyang hanapin ang libritang ito. Kaya naman umalis siya ng bahay nang hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad, napansin siya ni Kael at palihim na sinundan. Naglakad sila ng naglakad hanggang sa makarating sila sa isang tahimik na batis. Hindi sila matutuntun kaagad kaya nag-aalalang napalabas na siya sa kanyang pinagtataguan. Dito na nanlaki ang mga mata ni Mia at gulat na napatingin sa kanya. Kael, anong ginagawa mo rito? Mia, sinundan kita. Bakit? Anong bakit? Mag-isa ka lang. Hindi ba dapat sundan kita? Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Nagulat si Kael nang itulak siya ni Mia at halos ipagtabuyan. Umaalingaw-ngaw ang malakas nitong boses habang pilit siyang pinapaalis. Umalis ka na! Hindi mo ako dapat sinundan! Isang malaking pagkakamali ang ginawa mong ito! Alam mo Mia, minsan naiinis na rin ako sa'yo eh. Matagal na tayong magkaibigan, pero panay pa rin ang paglilihi mo sa akin. Ano ba talagang problema mo? Minsan naman nagpapakita ka ng motibo kaya nadadala ako. Tapos ngayon, itataboy mo ako. Gustuhin ko mang magpaliwanag. Hindi ko magawa, Kael. Sana naman respetuhin mo ang pagnanais kong mapag-isa dito sa lugar na to. Bilang isang mananambal, may mga bagay akong kailangan gawin para mapangalagaan ang kakayahan ko. Kaya kitang panoorin nang hindi ka dinidistorbo. Hindi nga sabi ako papayag eh! Sabihin mo nga kung bakit. May katagpo ka rito, no? May iba ka bang nagugustuhan? Sabihin mo! Ayokong makita mong nagbabagong anyo ako bilang aswang! Tila bombang sumabog sa pandinig ni Kael ang sinabing yun ni Mia. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng matagal niya nang tinatangi ay isa palang aswang. At marahil, ito ang aswang na bumati din kay Aling Tonya. Kaya hindi niya inapurang babae na humingi ng tawad. Dahil habang tinatawas niya ang ginang, ay mukhang tinatanggal na nito ang bati na inilagay niya sa katawan nito. Gayunpaman, pinili niyang maging kalmado at nginitian pa si Mia. Mia, ano naman ngayon kung isa kang aswang? Wala namang problema dun, di ba? Wala namang masama. Mahalaga ka sa akin. At nakahanda akong isakripisyo ang lahat ng meron ako. Mapagtakpan ko lang ang tunay na katauhan mo. Bakit mo ba ginagawa to, Kael? Dahil mahal kita. Ganun kasimple. Ano bang nagawa ko para mahalin mo ko? Ang pagiging ikaw, Mia. Sapat na sa akin yun. Hindi ko magagawang layuan ng babaeng minamahal ko. Napaiyak sa kanyang mga narinig si Mia. Hindi niya lubos akalain na may isang Kael sa buhay niya na mangangalaga sa lihim na kay tagal niya nang pinakaiingatan. Hindi pa man siya nakakapag-isip ay kaagad niya nang niyakap si Kael. Hindi ko akalaing mahal mo ako, Kael. Buong akala ko'y pinaglalaruan mo lang ako. Bakit ko naman gagawin yun? Ikaw ang pangarap na gusto kong abutin. Kaya sana, bigyan mo ko ng pagkakataon. Mia, mahal na mahal kita. Mukhang hindi ko na kailangan magpanggap na wala akong nararamdaman para sa'yo, Kael. Nauna ka nang magtapat. Ibang na ako kung hindi kita sasagutin sa lahat ng mga sinabi mo sa akin. Mahal na mahal din kita, Kael. Pinaligaya mo ako ng sobra, Mia. Hindi mo lang alam. Kaya sana,
Huwag mo nang subukang itago sa akin ang lahat. Masasaktan ako kapag pilit mo kong iniiwasan. Mula noon, hindi na inilihim ni Mia ang tungkol sa kanyang pagkatao. Ipinaalam niya sa binata na ang kanyang mga magulang ay aswang. Ngunit ang mga ito ay hindi naman kumakain ng lamang loob ng tao. Kontento na sila sa hayop na siyang ikinasisihan naman niya. Ibig sabihin nun ay hindi nananakit ang pamilya ni Mia. Ngunit sa kabila ng nalaman niya tungkol sa nobya at sa pamilya nito, ay hindi niya inobliga si Mia na ipagtapat kina Nanay Sol ang tungkol sa kanyang pagkatao. Wala akong balak na ipalang muna kay nanay ang tungkol sa lihim ninyong pagkatao. Baka mabigla siya. Alam ko naman na hindi siya matatakot sa inyo. Pero mas mabuti na yung wala muna siyang alam. Tama ka, Kael. Ayoko din kasing magkailangan kami ni Aling Sol. Huwag kang mag-alala. Hindi mangyayari yon. Umaasa ako, Kael. Nagpatuloy ang kanilang relasyon at pagkikita. Ang batis kung saan naganap ang kanilang komprontasyon ay naging permanente nilang tagpuan, malayo sa mga mapanghusgang mga mata ng tao. Isang araw, muli silang nagkasundo na magkita. Dinaanan niya ang kasintahan sa bahay nito. Aling Belen, andyan po ba si Mia? Dako pasensya na iho. Pero umalis na yung kanina pa. May ihahanda yatang sorpresa sa'yo. Ano na naman kayong binabalak ng babaeng yun? Kanina maagang nagluto si Mia. Pagsasaluhan niyo daw. Nauna na nga siya sa tagpuan ninyo doon ka na lang daw niya hihintayin. Nakakahiya naman po. Lumalabas na ako pa ang huli sa pagkikita naming ito. Hayaan mo na si Mia. Ngayon lang nagkanobyo ang batang yun, kaya alam ko masyado siyang malambing. Mabait naman po talagang anak ninyo, Aling Belen. Napakarami na niyang nagawa para sa akin. Kami nga ang dapat na magpasalamat sa iyo kasi tinanggap mo kami sa kabila ng katauhang meron kami. Mahal ko po si Mia. Kahit ano pa siya, tatanggapin ko po. Saka, hindi naman po kayo ibang tao sa akin. Bata pa lang kilala ko na po kayo. Maraming salamat talaga, iho. Wala pong anuman, Aling Belen. Paano po? Mauna na po ako. Baka naiinip na po si Mia sa paghihintay. Dapat sana'y nakadama ng pananabik si Kael. Ang pagkikita naman kasi nila ni Mia ay ang pinakamaganda sa lahat ng pangyayari sa buhay niya. Ngunit iba yon sa mga nagdaang araw. Nakakaramdam siya ng matinding panganib. Kabado si Kael at hindi mapakali. Gayunpaman, pinili niyang magtungo sa kanilang tagpuan. Hindi niya lang inaasahan na may maaabutan siyang hindi kaaya-aya. Umiiyak at nakahandusay sa batuhan si Mia. Hubot-hubad at kinubabawan ng tatlong hindi nakikilalang kalalakihan. Pakiusap! Itigil niyo na to! Hindi! Bakit naman namin gagawin yon? Ha? Ikaw na ang grasya na dumating sa amin! Gunti namin ito sa ginawa mo sa tiyahin namin. Gagamot-gamot ka pa, pero ikaw din naman ang umaswang sa kanya. Wala akong alam sa sinasabi niyo! Pakiusap! Tumahimik ka! Sinampal ng isa sa mga lalaki si Mia, kaya sumabog sa labis na galit si Kael at kaagad na hinugot ang hindi maihiwalay na itak sa kanyang tagiliran. Naisip niyang sugurin ang mga ito, ngunit napaatras siya nang makitang armadong mga ito. Nakita na siya ni Mia, ngunit halos nagmamakaawang babae sa pamamagitan ng mga tingin sa kanya na ang ibig sabihin ay huwag siyang lalapit dahil hindi niya kaya ang mga ito. Nanginginig sa pagpipigil ng emosyon si Kael hanggang sa matapos ang mga hayop sa pagpapasasa sa katawan ng kanyang nobya. Kita niyang umalis sa mga ito na tila ba walang anumang nangyari at iniwan pang kasintahan niyang lupaypay at tulala. Galit niyang pinagsisipa ang mga halaman at nagwala. Sino kayong pangahas na nakialam sa nobya ko?
nila sa'yo? Pakiusap! Gusto ko nang mamatay! Huwag kang magsalita ng ganyan. Pakiusap. Umatungal ng iyak si Mia at halos gusto nang magpatihulog sa pangpang. Pinigilan naman siya ni Kael at mangyak-ngiyak na niyakap. Mia, huwag ka nang umiyak. Hindi ko kayang makitang masaktan ka ng ganyan. Ano pang silbi na mabuhay ako? Pinaboy ako ng mga lalaking yun! Inabangan nila ako sa may bungan! Pinagtulungan nila ako! Kasalanan ko ba kung naparusahan ang tiyahin nila dahil sa pagnanakaw nito? Kasalanan ko ba, Kael? Hindi namin binati si Aling Tonya! Nayanggaw siya! Paanong nayanggaw? Nayanggaw siya dahil nangialam siya sa mga bagay na iniingatan ni nanay sa bukid. Ninakaw niya ang mga pagkain. Wala siyang kamalay-malay na may halong ritual para hindi pagtangkaan ng kahit sino. Pero matigas ang ulo niya. Hindi magawang magsalita ni Kael ng kahit na ano dahil sa kanyang mga nalaman. Sadyang mahirap tanggapin ang mga bagay dahil sangkot dito ang kanyang kasintahan. Kung bakit ba naman kasi nangyari pa ang lahat ng ito? Kung bakit naging mapangahas pa ang mga taong wala namang ibang ginawa kung hindi ang saktan ang mga inosenteng tao? Mangyak-ngiyak na niyakap ni Kael si Mia. Tahan na, Mia. Kung sana lang kaya kong ibsan ang mabibigat na nararamdaman mo, gagawin ko. Hindi ko kayang makita kang nahihirapan. Hayaan mo na lang kasi ako. Ayoko na! Sobrang hirap na ako! Kalimutan na natin ang mga bagay na ito. Pakiusap. Hindi ko alam kung mabubuo pa ba ako pagkatapos nito. Nakakasawa na! Hinayaan na lamang ni Kael na umiyak muna ang babae hanggang sa mahimasmasan. Nang sa tingin niya ay kumalma na si Mia, sakalan niya inaya na umuwi ng babae. Nagpatianod naman ito at humakbang, kaya hindi na siya nag-aksaya ng panahon at kaagad na inuwi sa kanila ang dalaga. Dumating sila kaagad sa bahay, pero papasok pa lang silang dalawa, kaagad na pinalis ni Mia ang luha sa kanyang mga mata pagkuway humarap kay Kael. Ano man ang nangyari sa akin ngayong araw, sana manatili na lang na sikreto. Ayoko na may iba pang makaalam dahil hindi ko kakayanin kung sakali mong makaabot sa aking mga magulang ang balita. Pero Mia, kailangan magbayad ng mga hayop na yun sa ginawa nila. Para ano? Para husgahan ako? Hindi naman sa ganun ang gusto kong ipaintindi sa'yo. Pero doon din naman mapupunta ang lahat, hindi ba? Oras na malaman ni nanay at tatay ang nangyari sa akin. Hindi sila makakatulog ng maayos, Kael. Alam mo kung anong tunay namin pagkatao. Huwag mong hayaang maging kriminal ang mga magulang ko dahil lang sa akin. Huminga ng malalim si Kael. May punto si Mia sa mga sinabi nito. Buti pa ang babae. Inabuso na nga ay pinoprotektahan pa din ng sariling pamilya. Pero papaano naman ito? Tila ba nabasa ni Mia ang nasa isip ni Kael dahil bahagyang ngumiti ang dalaga. Huwag mo kong alalahanin, Kael. Kaya ko ang sarili ko. Alam kong magagawa kong kalimutan ang masalimuot na pangyayaring ito sa buhay ko. Salamat naman kung ganun. Ako din, umaasa na lalakasan mo ang loob mo. Mahal kita, Mia. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Yun ang naging huli nilang pag-uusap ni Mia. Ang buong akala niya ay maayos lang ang kalagayan ng dalaga. Nakikita niya itong tahimik na nanggagamot, nakikipag-usap sa mga kababayan nila, ngunit kapag napapatingin sa kanya ay agara namang inililihis ang tingin. Hindi tuloy alam ni Kael kung anong naging pagkakasala niya dahil nagising na lamang siya isang araw na nagkakagulo ng mga tao
sa katapat nilang tahanan. May naglulupasay at humahagulgol na tila ba namatayan. Bumalikwas ng bangon si Kael ng araw na yon at tinanong ang kanyang ina na nakadungaw sa bintana kung ano ang nangyari. Inay, ano po nangyari? Anak, nanggaling dito ang inay Belen ni Mia. Ipinapaalam niya sa atin na pumanaw na raw ang anak niya. Nay, nagbibiro lang naman po kayo, di ba? Anak, hindi ko kayang magbiro sa mga bagay na ganito. Patawarin mo ko kung ako pa mismo ang magsasabi niyan sa'yo. Pero Nay, bakit po? Paano po nangyari? Nagbigti raw si Mia, anak. Walang nakakaalam kung bakit at kung ano ang dahilan niya. Hindi siya dapat nagbigti, Nay. Bakit niya nagawa yun? Bakit, anak? May alam ka ba sa kung anong nangyari sa kanya? May sinabi ba si Mia sa'yo? Hindi nakasagot si Kaela sa sinabi ng kanyang ina. Kapag nalaman nito ang totoo, siguradong sa kanya ibubunto ng sisi sa nangyari kay Mia. Siya ang tatanungin ng mga magulang nito. Hindi niya kayang dalhin sa konsensya ang pagkawala ng dalaga. Nay, pwede ka po bang puntahan si Mia? Sige na, anak. Mamaya susunod ako. May mga ihahanda lang ako para dalhin sa kanila. Huwag niyo pong kalilimutan ng paboritong kakanin ni Mia, Inay, ha? Oo naman, anak. Hindi ko kakalimutan ng mga yon. Salamat naman po kung ganun. Mauna na po ako sa kanila. Sige, anak. Halos ayaw humakbang ng mga paa ni Kael. Bigat na bigat siya sa kanyang nararamdaman. Pakiwari ng binata ay hindi niya kayang masilayan ang nakahimlay na dalaga dahil alam niyang dahilan ng pagkamatay nito. Malamang dinibdib ni Mia ang nangyari sa kanya nang salubungin siya ni Aling Belen sa tarangkahan pa lamang ng bahay nito. Hindi kaagad siya pumasok. Umiyak muna siya ng umiyak hanggang sa wala na siyang mailuha. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kasalanan ko kung bakit namatay si Mia. Kasalanan ko! Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan doon, iho. Pero Nay Belen, hindi niya sinasabi sa akin ang problema niya. Hindi niya inilalabas. Bakit ba palagi niyang iniisip na kaya niyang mga bagay kahit minsan sobrang sakit na talaga? Wala na tayong magagawa. Nangyari na ang hindi sana dapat na mangyari. Sa ngayon, ang kailangan nating gawin, ipagdasal ang kaluluwa ng aking anak. Napaiyak si Kael at niyakap ang ginang. Mula nang pumanaw si Mia, ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi niya pababayaan ang mga magulang nito. Kahit pa sabihin ng iba na si Nanay Belen ay aswang. Matapos ang huling pag-uusap na iyon, ay inasikaso niya ang lahat ng kailangan ni Mia. Subalit hindi nakisali si Kael sa pagluluksa ng buong mag-anak. Sa halip, nagtungo siya sa kagubatan. Alam niyang hindi tama ang kanyang gagawin. Ngunit labis siyang nasaktan sa nangyari kay Mia. Kailangan niyang mag-isip. Kahibangan ngang matatawag. Gusto niyang mabuhay ulit ang babae. Sa pusod ng kagubatan, may nakatirang isang matandang mangkukulam na hindi nakikihalubilo sa mga tao. Mas pinili niyang manirahan doon upang makalayo sa mapangusgang mga tao. Kaya naman nang makita niya si Kael na palakad-lakad sa kanyang bakuran, sininghalan niya ito. Sinong lapastangan ang nagtatangkang pumasok sa aking baluarte? Ipagpatawad niyo po, Ginang. Pero gusto ko lang pong malaman kung kayo po ang mangkukulam. Hindi! At lumayas ka na rito. Ayokong tumanggap ng bisita. Parang awa mo na, Ali. Kailangan kong tulong mo. Lumayas ka na. Wala akong maitutulong sa'yo. Utang na loob. Kailangan kong tulong mo. Huwag mo yun naman po akong itaboy. Ayaw mong ipakain kita sa mga kampong ko.
Lumayas ka na! Parang awa mo na, matandang mangkukulam. Gagawin ko ang lahat ng hihingin mong kapalit. Tulungan mo lang po ako. Pakiusap. Dahil sa pagiging desperado, lumuhod si Kael, nagmamakaawa. Gagawin niya ang lahat. Tulungan lang siya ng mangkukulam sa kaibangan niya. Hindi niya kayang mawala si Mia. Nang marinig ng mangkukulam ang kanyang sinabi, natigilan ito. Nanlaki ang mga mata at nananabik at naglalaway. Totoo ba yan? Gagawin mo ang anumang hilingin ko. Kahit na ano. Kahit na ano po. Buhayin niyo lang ang nobya ko. Buhayin mo lang si Mia. Mangyayari ang gusto mo. Pero kailangan mo munang ikuha ako ng sariwang puso ng tao. Saka ko sasabihin sa iyo ang maaari mong gawin para mabuhay ang kasintahan mo. Makakaasa po kayo. Tutupad ako sa usapan. Kung gayon, bumalik ka na lamang dito kapag may dala ka ng sariwang puso. Tumalikod na nga si Kael at nagpa siyang umuwi. Tahimik ang binata at malalim ang iniisip. Ngayon ay kailangan niyang humanap ng sariwang puso ng tao. Ngunit saan? Alam niyang makakakuha lang siya noon kung papatay siya ng tao. Ngunit kung suswertehin naman talaga siya, nadaanan niya sa may tindahan sa baryo ang dalawang lumapastangan kay Mia. Nagtatawanan pa ang mga ito habang masayang nagtatagay. Galit na galit si Kael. Paano nagawa ng dalawang ito ang magdiwang, gayong sinira nilang buhay ng babaeng pinakamamahal niya. Tumaas baba ang dibdib ni Kael sa labis na paghinga. Wala pa man siyang ginagawa, ay galit na siya. Tumalikod siya at umuwi sa kanilang bahay. "O anak, saan ka nang galing? Hindi ka daw nagtagal kinabilin." Nagpahangin lang po ako, inay. Gusto ko lang po makalanghap ng sariwang hangin. "Naiintindihan kita, anak. Dadalhin ko ang palakol, inay. Mangunguha ako ng kahoy. Mabuti pa nga nang may panggatong tayo." Walang sali-salitang dinampot ni Kael ang palakol sa may likod bahay at kaagad na naglakad palabas. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang ina. Pagdating niya sa tindahan, naroon pa ang dalawang tampalasan. Tawa pa din ito ng tawa at panay ang laklak na animoy wala nang bukas. Sige, inom pa! Mauna ka ng tumagay. Paubos na! Baliw ka ba? Dagdagan na natin yan. Hangal! Wala na akong pera! Nagdagis ang bagang ni Kael at walang prenong naglakad. Ngunit nang makita niyang patayo ng mga ito, ay kaagad siyang nanatili sa isang tabi. Hindi siya napansin ng dalawang lapastangan nang lagpasan siya nito sa kalsada. Kaagad niyang sinundan ng dalawa. Kumakabog ang kanyang dibdib nang makitang papunta sa kakahuyan ng dalawa. Ibig sabihin ay pagkakataon niya na. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Sana naman kaya tayo makakahanap ng magandang babaeng pagdidiskitahan natin. Oo nga. Yung sexy sana. Sayang yung Mia, no? Nagpakamatay ang bruha. Mas lalong nag-igting ang panga ni Kael nang marinig na pinag-uusapan ng kanyang kasintahan. Kaya naman, hindi na siya nag-atubli pang tawagin ang atensyon ng dalawa. Kaso lang, masasayang din ang buhay niyo ngayon. Anong? Wag! Hindi nakapiyok ang dalawa nang makitang mabangis pa sa hayop na nag-amok si Kael. Pinagpapapalakol niya ang dalawa na walang nagawa at hindi nasangga ang mga hataw niya. Tinamaan ang isa sa ulo, samantalang natapyas naman ni Kael ang liig ng isa. Hingal na hingal siya nang makatapos. Binaliwala niyang tumalsik na dugo sa kanyang katawan. Lumingon-lingon siya sa paligid nang matiyak na walang tao.
Hinila niya ang dalawang lalaki sa kadawagan at doon tinanggalan ng puso. Kaagad niyang ihinatid yun sa mangkukulam na nakaabang na sa kanya sa may tarangkahan. Walang pagsidla ng tuwa ng mangkukulam nang matanggap na ang sariwang puso na pinakaaasam nito. Sa wakas, may sariwang puso na ng tao. Nagawa ko na po ang gusto mo. Ano ngayon ang gagawin natin? Paano mabubuhay si Mia? Sigurado ka na ba? Matibay na ba ang loob mo? Oras na magawa mong lahat ng sinasabi ko, wala nang atrasan. Hindi ako papatay ng tao kung hindi buo ang loob ko. Gusto kong mabuhay si Mia. Kapalitan lahat ng kailangan kong isakripisyo para sa kanya. Matinis na humalakhak ang mangkukulam. Tumaliko dito at nagtungo sa kanyang tahanan. May kinuhang garapon at ibinigay sa kanya. Wala ka nang kailangang isakripisyo, binata. Malaking bagay na para sa akin ang pumatay ka para sa iyong kasintahan. Ang pusong alay mo sa akin ang magbibigay ng malakas na kapangyarihan sa akin. Kaya alam kong pagkatapos ng lahat ng ito, magagawa ko ng lahat ng imposible. Pati na ang pag-usal ng mga orasyon laban sa aking mga kaaway. Eto, tanggapin mo ang langis na ito. Kung ganun, ano pong kailangan kong gawin? At anong gagawin ko sa langis na ito? Yan ang langis na may ibinabad na pulang korales. Pulang korales? Oo, yan ang magsisilbing proteksyon mo kapag pumasok ka na sa kuwebang lungga ng mga tsawa. Kinabahan si Kael, ngunit desididong gawin ang lahat nang nais ipaabot sa kanya ng mangkukulam. Ano pong gagawin ko sa kuweba? Yan ay tinatawag lang na panagang iho. Kailangan mong pumasok sa kuweba ng mga sawa. Ngunit hindi mo kailangang magpakita sa kanila. Sa bawat makamandag na nilalang na may magsing irog na gagawa ng nakatakdang pagtatalik upang makabuo ng panibagong lahi. Sila ang kailangan mong bantayan. Ano pong meron sa kanila? Sa bawat pagtatalik ng dalawang ahas, isa sa kanila ay labis na manghihina at yun ang babaeng ahas. Aalis ang lalaking ahas at siyang maghahanap ng lunas para rito. Yun na ang pagkakataon mo para sundan ang lalaking ahas. Bakit ko po siya susundan? Hindi po ba't delikado yun? Delikado kung magpapakita ka. Ngunit kailangan mong sundan ang lalaking ahas hanggang sa makarating siya sa lugar kung saan siya nakakatagpo ng lunas para sa kanyang irog. Babantayan mo kung aling punong kahoy ang tutuklawin niya at tatandaan ito. Hintayin mong umalis ang sawa. Saka mo pagmasdan ng puno. Yon ang maaari mong kuhaan ng ugat para buhayin na ang patay. Nanlamig ang buong katawan ni Kael dahil sa sinabi sa kanya ng mangkukulam. Sadyang mahiwaga nga ang paraang ginagawa ng mga sawa para gamutin ang kanilang mga kauri. Gayon, kung itong natatanging lunas para sa sakit ng kamatayan, susuungin niyang panganib, maibalik lamang ang buhay ng babaeng kanyang minamahal. Kung ganun, kailangan kong gawin ito kaagad, Ale. Ayoko nang magtagal pa si Mia mula sa pagkakalugmok sa kawalan. Sandali,
kailangan mo munang kunin ang katawan ni Mia. Itago mo siya sa kuwebang inihanda mo para sa kanya. Ilalagak mo doon ang kanyang bangkay hanggang sa makuha mo ang lunas. Kailangan ko rin siyang usalan ng ritual nang sa ganoon ay hindi siya tuluyang mabulok kagaya ng ibang bangkay. Tumango si Kael, nanginginig sa pagkasabik na kanyang nararamdaman. Hindi alam kung alin ang unang gagawin. Nang ibigay ng mangkukulam ang kanyang basbas, ay humayo na siya kaagad nang umuwi. Pagdating sa bahay, nadatnan niya ang kanyang nanay Sol na naghahanda na. Anak, bakit ngayon ka lang umuwi? May inaasikaso lang po ako, Inay. Bakit po kayo nakabihis? Hindi mo ba alam, anak? Ngayon ang libing ng kasintahan mo. Hindi na siya nagawang ipaimbalsa mo pa ng mga magulang niya dahil may sinusunod silang pamahiin. Ganon po ba? Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag mong sabihin na habang inililibing ang kasintahan mo, aalis ka na naman. Aba anak, ang daming naghahanap sa'yo. Nay, intindihin niyo na lang po ako. Hindi ko po kayang makipagluksa sa inyo dahil nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang nakahiga sa kabaong na yan. Walang nagawa si Aling Sol nang mapagtanto niyang mahigpit na ang desisyon ng kanyang anak. Tama naman ito. Kahit sinong napamahal sa isang tao ay mas labis na masasaktan dahil sa kanyang paglisan. Nang magpaalam na nga ang kanyang anak na muling umalis ay hindi niya na ito pinigilan pa. Naiintindihan niya si Kael. Alam niyang naghahanap lang ito ng pagkakataon na maging malinaw sa kanyang anak ang lahat ng nangyari. Wala na si Mia at hindi na ito kailanman babalik pa. Sana'y magawa mong tanggapin ang maluwag sa loob mong nangyari, anak. Alam ko magpapalipas ka lang ng oras. Sana maging maayos din ang lahat, ha? Huwag po kayong mag-alala, Inay. Uuwi rin po ako mamaya. Aasahan kita, anak. Umalis na nga si Kael, pero hindi siya lumayo. Habang inililibing ang kanyang kasintahan, ay nakamatsyag lang siya sa paligid. Naghihintay siya ng tamang pagkakataon para maisagawa ang tunay niyang ninanais. Yun ay ang makuha ang bangkay nito. Nang makita niyang isa-isa nang nagsialisan ang mga nakipaglibing, ay kinuha niya na ang bonnet at isinaklob sa kanyang ulo. Kampante siya na walang makakakilala sa kanya. Kaya naman nagmadali siya sa paglapit sa puntod nang makita niyang wala ng tao. Ang kanina'y kalilibing lang, sinimulan niya ng kubkubin. Matagumpay niyang nagawa ang lahat ng kanyang binabalak. Makalipas ang ilang oras, pasan niya na ang malamig na bangkay ni Mia habang naglalakad siya papunta sa kakahuyan. Humantong siya sa kuwebang inihanda niya bilang himlayan ng pasumandali ni Mia. Naroon ang matandang mangkukulam. Mabuti naman at nagawa mo nang dalhin ang bangkay ng kasintahan mo. Ihiga mo siya sa altar na ginawa ko para sa kanya at humayo ka na sa aking ikalawang utos. Masusunod po, Aling Mangkukulam. Gagawin ko po ang lahat para magtagumpay tayo sa ating pinapangarap na mangyari. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Matulungan ka lang. Tatanawin ko po ito bilang isang malaking utang na loob. Kagaya ng napagkasunduan, ay humayo na nga si Kael para magtungo sa lungga ng mga ahas. May kalayuan ito sa kanilang pinagtataguan kay Mia, kaya kailangan niyang bilisan ang kanyang paglalakbay. Nang sa kalaunan ay nakarating na kaagad siya. Kaagad siyang naghanap ng magandang mapagkukublian. May mga nadaanan pa siya at sinubukan siyang tuklawin, ngunit hindi niya alam kung bakit hindi siya tinutuluyang tuklawin. Kung siniswerte nga naman, dahil sa muli niyang paglingon ay may nakita siyang dalawang magsing irog na ahas. Nasa aktong magtatalik ng dalawang nilalang kaya seryoso niya itong inaantabayanan.
Nakita niya ang pagpagulong-gulong ng dalawa at nagtagal pa ito ng ilang minuto hanggang sa mapansin niyang nanghihina na ang babaeng sawa at kaagad na lumisan ng lalaking sawa. Kaagad niya itong sinundan, tahimik ngunit naninigurado. Kailangan niyang makita kung anong klaseng puno ang lalapitan nito para gawing lunas. Naglakad siya ng naglakad hanggang sa kalaunan. Makarating sila sa isang batis. Tahimik at walang ibang maririnig maliban sa malakas na lagaslas ng tubig. Nakita niyang gumapang ang sawa papunta sa isang mahaba ngunit kakaibang klase ng puno. Nang lapitan niya ito, nasaksihan niya kung paano tuklawin ng sawa ang malaking puno at lumisan. Marahil ay pabalik na sa kanyang kalahi. Nang wala na ang sawa, ay kaagad namang nilapitan ni Kael ang puno at kinubkob. Kinuha niya ang ugat nito at dinala sa mangkukulam. Magaling! Mabuti ang ginawa mo, iho. Nagtagumpay ka! Hindi ko magagawang bagay nito kung wala ka, Aling Mangkukulam. Ginagawa ko lamang ito para ibalik ang aking pasasalamat sa ginawa mong pagbigay sa akin ng sariwang puso ng tao. Ano pong gagawin natin ngayon? Nasa atin ang lunas. Sisimulan na natin ang ritual ng muling pagkabuhay. Inutusan siya ng mangkukulam na ilaga ang ugat at palamigin sa isang lalagyan. Pagkatapos ay umusal ng ritual ang mangkukulam. Napuno ng sindak ang mga mata ni Kael nang makita niyang tila ba nakiayo ng panahon sa ritual na inuusal ng mangkukulam. Dumilim ang langit at umulan ng malakas, kumulog at kumidlat. Halos walang marinig kundi natatanging sigaw ng mangkukulam na tila ba may sinasamba. Kaya naman nang imuestra ng matandang mangkukulam na ilabas ang nilagang ugat ng kahoy, ay kaagad na tumalima ang binata. Naghintay sila ng ilang sandali. Pagkuway narinig ang pagsambit ng mangkukulam. Iwanan na muna natin siya. Mamaya lang ay magugulat ka sa magiging resulta. Aling Mangkukulam, talaga po bang mabubuhay si Mia? Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman po sa ganun. Para hindi ka nagdadalawang isip sa aking kakayahan. Halika, sumunod ka sa akin. Nagtungo sila sa kakahuyan kung saan nakatira si Aling Mangkukulam. Dito, inilabas ng Mangkukulam ang isa sa 2 puso na hindi pa nilalantakan. Ano pong gagawin natin sa tahanan mo, Aling Mangkukulam? Ipapaliwanag ko sa iyo ang tunay na pakay ko sa mga pusong pinakuha ko sa iyo. Ang isa ay kinain ko na, hindi ba? Yon ay kadahilanang ang puso na kinain ko ay pagmamay-ari ng lalaking may asawa. Samantalang ito, itinaas ng Mangkukulam ang kanyang hawak na natitirang puso na hindi niya kinain noong unang ibinigay ito. Ito ay pagmamay-ari ng isang lalaking batang-bata. Batang-batang lalaki? Ano pong meron sa kanya? Oo, batang-batang lalaki. Sila ay may taglay na kakaibang kapangyarihan na siyang magpapalakas sa isang mangkukulam na kagaya ko. Tignan mo! Hindi na nailang pang mangkukulam nang nilantakan niya sa harapan ng binata ang natitirang puso na di umano'y pagmamay-ari ng isang batang-batang lalaki. Habang inunguya nitong puso, ay dahan-dahang nakikita ni Kael ang pagbabago sa anyo na kanina'y matandang mangkukulam. Namangha siya ng masaksihan ang biglaang pagbabago ng anyo nito.
hanggang sa maging isang napakabata at napakagandang babae. Aling Mangkukulam? Ano nangyari sa'yo? Paano ka naging bata? Yan ang nagagawa ng pusong nagmula sa mga batang-batang lalaki. Nakakamangha. Totoo ngang nakakamangha. Kaya maniwala ka. Mamayang konti, sigurado na magtatagumpay na ang ating minimithi. Paniwalang paniwala nga si Kael sa sinabi sa kanya ng Mangkukulam. Alam niyang may patutunguhan ang kanyang pagsuong sa mga pagsubok dahil nakikita niya ang paunti-unting kakayahan ng Mangkukulam. Maya-maya pa ay inuntag na siya nito. Oras na para dalawin mo ang iyong kasintahan sa kinaroroonan niya ngayon. Talaga po? Pwede ko na siyang puntahan? Oo naman. Kailangan mo nang dalawin ang iyong kasintahan. At malamang, naghihintay na siya sa iyo. Nakakapanabik ang pangyayaring to. Hindi ko akalaing mangyayari na ang aking pinapangarap. Bakit hindi mo siya puntahan sa ngayon? Nang sa gayon, makita mo ang kasiyahang binabanggit mo. Kasing bilis ng kidlat nang lisanin ni Kael ang bahay ng Mangkukulam. Kaagad siyang nagtungo sa kuweba kung saan nakahimlay si Mia. Nang makarating siya roon, ay labis-labis ang kaba sa kanyang puso. Nariyang umuusbong ang pag-asa na sana'y naghihintay na sa kanya si Mia at yayakapin siya ng mahigpit. Ngunit kahungkagan ang kanyang nadarama nang dumating siya sa kuweba. Tahimik at nananatili si Mia sa kanyang hinihigaan ni hindi man lang gumagalaw o bumangon. Nanginig na ang kanyang panga at nanghina ang kanyang tukod. Hindi nagising si Mia. Hindi ito nabuhay. Nasasaktang tinalikuran niya ang nakahimlay na dalaga at lumuha. Walang nangyari. Ano bang kulang sa ginawa ko? Wala na ba talagang pag-aasa para sa ating dalawa? Kael? Anong nangyayari? Bakit ka umiiyak? Naging marahas ang paglingon ni Kael. Gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Hindi niya akalaing magigisna ng kasintahan na buhay at humihinga. Hindi siya naniwala kaagad, kaya naisip niyang lapitan ito at titigan. Mia? Ako nga. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nga umiiyak? Hindi nakapagsalita kaagad si Kael. Naninigurado na nilapitan niya ang dalaga at sinubukang haplusin ang mukha nito. Mia? Ikaw nga ba? Seryoso? Kael, nahihibang ka na ba? Ano bang nangyayari? Sabihin mo nga sa akin kung kailangan na ba kitang sampalin? Mia, mahal na mahal kita. Pumalahaw ng iyak si Kael at mahigpit na niyakap ang kanyang kasintahan. Nagtataka man ay walang nagawa si Mia kung hindi ang gantihan na lamang ng yakap ang kanyang kasintahan. Wala siyang natatandaan sa mga nangyari. Tanging si Kael lamang ang hindi mawala sa isipan niya. Bakit ka ba umiiyak, Kael? Masaya lang ako, Mia. Masaya akong bumalik ka na sa akin. Bakit? Nawala ba ako sa'yo? Imbes na ipaliwanag sa kanyang kasintahan ang mga nangyari, hindi na lang din niya isinalaysay sa dalaga. Ayaw na niyang maalala pa nito ang mapait na nakaraan, gayong magiging miserable lang ulit ang babae. Hindi niya kayang makitang nasasaktan nito, kaya dapat lang na wag na nilang alalahanin ang naging dahilan ng kanilang kasawian noon. Bagamat kailangan niyang itanong sa Mangkukulam kung bakit tila walang maalala si Mia tungkol sa mga magulang nito. Para lubos na ang kanyang maging kasiyahan, dinala niya si Mia sa tahanan ng Mangkukulam. Nagulat siya nang makilala ni Mia ang babae. Nanay Lucinda? Maria? Anak? Nanay?
Maraming salamat at pinuhay mo ko. Nanay Lucinda. Maria. Narinig ko yun, Aling Mangkukulam. Ano ba talagang totoo? Huwag mo nang pansinin pa ang sinabi ni Mia. Ganyan talaga ang taong matagal ding nahimlay. Alalahanin mo na, hindi lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay naaalala niya. Lalo na't kung ano ang pinaka-hindi niya makakalimutan, ay siyang tatatak lamang sa kanyang isipan hanggang sa muli siyang mabuhay. Naiintindihan ko po. Akala ko lang kasi may kakaibang nangyayari sa kanya. Hindi mangyayari yon. Alam naman natin na may kakaiba talaga sa puno ng buhay na siyang dahilan kung bakit siya bumangon muli mula sa kamatayan. Hindi na binigyan ng pansin ni Kael ang iba pang naging reaksyon ni Mia at ang paliwanag ng Mangkukulam. Basta masaya siya dahil sa naging pagkabuhay ng kanyang kasintahan at sinigurado niyang wala na siyang mahihiling pa. Muli niyang isinama si Mia sa kuweba at doon sila nanatili. Umuuwi man si Kael sa kanilang tahanan, ay hindi niya kailanman ipinagsabi sa kanyang ina ang tunay na naging kaganapan sa kanyang buhay. Napapansin ko, palagi ka nang wala dito sa bahay simula nang namatay si Mia. Gusto ko lang pong makalimot, Inay. Kaya ginagawa ko lang pong abala ang sarili ko. Sigurado ka ba dyan? Yan ba talagang ginagawa mo? Nanay naman, eto na naman po ba tayo? Anak, nanay mo ko. Kilala kita. Alam ko kung kailan ka may dinadamdam. Alam ko rin kung kailan ka nahihirapan. Huwag po kayong mag-alala, Inay. Wala naman po akong balak na sundan si Mia sa kabilang buhay. Kahit paano'y nagawa niyang pakalmahin ng kanyang ina dahil sa samot-saring alalahanin nito. Ayaw niyang ipaalam kay Nanay Sol na buhay na si Mia sa tulong ng Mangkukulam. Gusto niyang manatiling lihim ang lahat ng mga nalalaman niya. Mabuti na lang, hindi naman umaalis si Mia kapag umuuwi siya sa kanilang tahanan. Kinailangan niyang itago si Mia, parang walang makakita sa dalaga. Ngunit kakaiba talaga ang araw na yon. Dumating siyang hindi mapakali si Mia. Tila ba tulala at hindi mapalagay. Mahal, ano nangyari sa'yo? Nagugutom ako, Kael. Dinalhan kita ng prutas at gulay kanina, hindi ba? Pero ayoko niyan. Mas gusto kong kumain ng malansa. Natigilan si Kael. Hindi niya alam kung bakit tila gusto ng babae na kumain ng malansa. Tinangka niya itong pigilan, ngunit napagtanto niyang mahirap. Nagsimula ang babae sa panghuhuli ng ibon hanggang sa gusto niya ng manakmal ng aso at iba pang malalaking nilalang. Utang na loob, Kael. Gusto kong kumain ng sariwang atay. Pero Mia, saan naman tayo hahanap ng sariwang atay? Alam mong wala tayong panindang ganun dito. Manghihina ako kapag hindi ako nakakain ng sariwang atay. Maawa ka, Kael. Mas lalong nabaghan si Kael. Hindi niya alam kung papaano pakikiusapan ng maayos ang kanyang nobya. Habang tumatagal na pinagbabawalan niya ito, ay mas lalo siyang nagwawala. Kaya naman ang makahanap si Kael ng pagkakataon, naaawa man, ay pinilit niyang pinatay ang isang baboy ramong nagkataong napunta sa kakahuyan kung saan sila nananahan. Ngunit kahit isang sariwang atay pa ulit mula sa baboy ang kanyang nalantakan, baliwala pa rin. Hindi na nakatiis si Kael at kaagad niyang inilapit ang suliraning ito sa Mangkukulam. Habang tumatagal mas lalo siyang nagiging bayolente, Aling Mangkukulam. Hindi niya ako pinakikinggan. Mas mahalaga sa kanyang makakain ng atay. Yan ang sinasabi ko sa iyo na hindi magandang epekto kapag pumukay tayo ng patay. Paano'y iba talaga ang kanyang hahanap-hanapin? Lalo na siya'y kilalang nagmula sa lahi ng aswang. Paano niyo po nalaman ang tungkol doon? Walang maililihim sa akin ng isang tao, binata. Ang Mangkukulam at aswang ay may pagkakatulad pa din. Hindi mo alam na ang kagaya namin ay may mga pambihirang kakayahan. Kagaya ng pagkain ng lamang loob.
hindi maipapaliwanag na lakas. At higit sa lahat, may sapat kaming kapangyarihan para magbago ng anyo. Napaatras si Kael nang makitang pumula ang mga mata ng mangkukulam. Tila ba ipinapakilala sa kanya ang kakaibang katangian. Napalunok siya at wala sa wisyong muling bumalik sa kuweba. Nang dumating siya doon, nagulat siya nang makitang nakayuko sa batuhan si Mia. May ginagawa at base sa naririnig niyang pagnguya nito ay tila may nilalantakan. Mia, anong ginagawa mo? Kael, patawad. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Habang mas binibigyan mo ako ng sariwang lamang loob, mas lalo akong ginaganahang manlantak. Pakiramdam ko, mababaliw ako sa labis na pagkatakam. Hindi ko na kaya, Kael. Bakit ka ba nagkakaganyan, Mia? Wala naman akong ibang pinangarap kundi ang makasama ka lang. May isang alaalang sumasagi sa aking isipan, Kael. Wala na ako sa mundong ito, pero narito ulit ako. Alam mo ba kung gaano ko kinasusukluman ang pangyayari ito? Wala namang nangyari sa'yo. Huwag mo nang ipagkaila, Kael. Kahit ilang beses pa akong makarinig ng usal mula kay Nanay Lucindang mangkukulam, alam kong kahit kailan, hindi ko siya matatanggap na tawagang ina. Dahil hindi naman akong pumanaw niyang anak na si Maria. Hindi kita maintindihan. Alam ko na gusto niyong itago ang nakaraan. Ngunit utang na loob. Huwag mo na akong tangkaing pigilan pa. Nilisan ko na ang mundong to. Ngunit pilit pa ninyo akong hinahablot sa kabilang buhay para ibalik sa impyernong ito. Mia naman, huwag mo naman gawin sa akin to. Huli na! Dahil nakapagdesisyon na ako! Hindi nakapiyok si Kael nang makita niyang biglang nagbago ang ilang parte ng katawan ni Mia. Tinubuan ng balahibo, mahabang pangil at malasinulid na dila. Nanlisik ang kanyang mga mata at naging mabalasik ang kanyang muka. Nagulat ang binata nang makita niyang dadaluhong ito sa kanya. Papatayin kita! Mia, wag! Wala nang lugar sa puso ko ang mga pakiusap mo! Mia, maawa ka! Tinangkang kalmutin ng mahabang kuko ni Mia si Kael, ngunit tila ba may pumipigil sa kanya. Saka naman na pagtanto ni Kael na bumulwak na at nagwawala sa pagkulo ang langis na may ibinabad na pulang korales. Mukhang ito man ay nagwawala dahil sa ginagawang pag-atake sana ni Mia. Anong nangyayari? Mia, huwag mo akong sasaktan. Mahal kita. Hindi kita mahal! Ayoko sa taong dinadaya ang mahal nila! Paano naman kita dinaya? Ginusto ko ng sumakabilang buhay, pero pilit mo akong pinababalik rito! Ginusto ko yun dahil pangarap kong magsimula tayo ulit. Pero parang hindi mo ikinatuwa ang ginawa ko. Sumugal ako at nagsakripisyo, Mia. Pero bakit ganito? Hindi mo na ako mapipigilan pa! Walang anumang lumundag ang babae at nagpalipat-lipat sa bawat puno at maninipis na sanga hanggang sa kusa nang naglahos si Mia. Dito nataranta si Kael na siya namang pagdating ng mangkukulam. Aling mangkukulam, dumating ng kinatatakutan natin. Alam ko, hindi na nagawa pang kontrolin ni Mia ang sarili niya sa pagkahayop sa lamang loob. Kalaunan, tutumbukin niya ang baryo ninyo at doon maghahasik ng lagim. Diyos ko, ano pong gagawin ko? Mukhang pinalala ko pang sitwasyon. Huwag kang mag-alala. Ako ay tunay ngang isang mangkukulam. Ngunit hindi naman ako nananakit ng inosenteng tao. Maliban na lang sa 2 lalaking sumira ng buhay ni Mia. Ano po bang ibig niyong sabihin? Tutulungan kita sa suliraning mong yan. Kaya lang, kailangan mong tatagan ang loob mo. Mahirap ngunit kailangan mo itong gawin. Ano pong gagawin ko? Kailangan mo siyang kalabanin. Kailangan mo siyang patayin. Pero hindi ko siya kayang saktan. Alam mo yan. Pero yun na lamang ang natatanging paraan para mapigilan natin siya sa masamang balak niya. Kapag hindi mo siya inunahan,
Paniguradong ikaw ang sasaktan niya. Pero huwag kang mag-alala. Nasa likod mo lang ako. Napalunok ng laway si Kael base sa kaseryosohang nakikita niya sa mga mata nito. Mukhang hindi niya magugustuhan ang gagawin nitong klase ng pagtulong sa kanya. Humayo ka na muna. Kailangan nating matiyak na wala pa siyang nasasaktan. Ni isa man sa inyo mga kababayan. Hanggat kaya ko siyang pigilan, gagawin ko. Umaasa ako na kaya mong gawin. Aalis na po ako. Umuwi nga si Kael sa kanilang tahanan. Nasanay na din ang kanyang ina dahil regular naman siyang umuuwi sa kanilang bahay. Kahit pa itinatago niya si Mia. Wala itong kaalam-alam sa lahat ng ganap niya sa kakahuyan. Kaya naman na magkita sila ng araw na yon ay naging mainit ang pagbati niya sa kanyang nanay Sol. Oh, anak, ang aga mong nakauwi ah. Kumusta ang araw mo? Ayos lang naman po, Inay. Ano nga bang ginagawa mo sa kakahuyan? Bakit palagi ka nagpupunta doon? Nay, hindi po ba sinabi ko naman sa inyo? Nag-iipon po ako ng panggatong doon. Mabili po yun sa bayan. Sayang naman po yung kikitain natin. Ay, sa bagay nga naman. O siya nga pala anak, alam mo bang may kumubkob sa libingan ni Mia? Ano po? Paano niyo po nalaman yun? Nagpunta kahapon ng sepulturero sa bahay ni Belen. Ipinapaalam kung anong nangyari. Hindi kaagad nakasagot si Kael sa sinambit ng kanyang ina. Muli niyang naalalang dahilan kung bakit kinailangan niyang umuwi ng maaga. Si Mia, pinapangambahan niyang makita ng mga kababayan nila sa baryo. Nay, kailangan ko pong umalis. Kadarating mo lang aalis ka na agad. Kailangan ko po kasi. O sige anak, papayagan kita. Malaki ka na. Umaasa ako na alam mo na ang lahat ng ginagawa mo. Muling umalis si Kael at nagtungo sa bayan. Bumili siya ng bawang at asin at nagtungo siya sa kanyang kaibigang mangingisda. Nanghingi siya ng buntot pagi. Hindi naman siya nabigo. Bago muling bumalik sa kanilang baryo, dumaan siya sa simbahan at pinabasbasa ng mga dalang pangontra laban sa aswang. Handa na siyang umuwi sa bahay nila. Nay, matulog po kayo na maaga ha? Abay, lagi naman ako natutulog ng maaga. Bakit pa anak? Gusto ko lang po na maaga naman po kayong magpahinga paminsan-minsan. Palagi na lang po kasi kayong abala. Ikaw din naman anak. Nay, sakali po bang mabuhay ulit si tatay, tapos muling bumalik po sa atin, tatanggapin niyo pa po ba siya? Oo naman. Bakit hindi? Pero paano naman po kung naging masama siya sa pangalawa niyang buhay? Ano pong gagawin natin? Wala na tayong mapagpipilian kung hindi ang pigilan siya anak. Kaysa naman makapanakit siya ng iba, hindi ba? Mas mabuti nang nakilala natin siya dahil sa taglay niyang kabutihan at hindi dahil sa kasamaang pinapakita niya. Ay, bakit mo ba naisip sabihin sa akin yan? Wala naman po, Inay. Naisip ko lang talaga pong itanong. Pagkasabi nun, ay inihanda na ni Kael ang mga binili niyang pangontra sa bayan. Gumawa siya ng sibat at kung ano pang bagay na pwede niyang gawing pain para mapasuko si Mia. Nagtungo siya sa pastulan kung saan niya balak gawin ang binubuo niyang plano. May dala siyang sariwang atay ng baboy na binili niya sa bayan. Ito ang kanyang gagamitin para mapalapit si Mia sa lugar kung saan siya naghihintay. Dumating naman ang kanyang kaibigang mangkukulam. Tandaan mo, binata, kailangan mong makipagsagupaan sa babaeng mahal mo. Kapag na-corner mo na siya, isaksak mo ito sa puso niya. Isang punyal? Hindi yan normal na punyal lang. Kaya niyang patayin ng isang aswang. Makakaya ko nga ba? Kakayanin mo. Huwag mong hahayaang magtagumpay siya sa'yo. Nabulag na siya ng tuluyan sa mga bagay na labis niyang kinahuhumalingan. Kaya malamang, hindi ka niya kilala. Masakit mang isipin, ngunit yun ang totoo. Gagawin ko ang makakaya ko. Kagaya nga ng inaasahan ni Kael, dumating si Mia
na animoy hayok na nilapitan ng kanyang inihandang atay. Halos maduling ang aswang sa kasisinghot sa malansang amoy nito. Nilapitan siya kaagad ni Kael. Mia, itigil mo na to! Kontrolin mo ang sarili mo! Huli na ang lahat! Hindi ko na mababago ang nakatakda! Ikaw ang may hawak ng kapalaran mo, Mia. Hindi ang pagkatao mo. Pakiusap. Huwag mo naman akong saktan ng ganito. Minumulat lang kita sa katotohanan na ang mga tao'y nabubuhay ulit marahil dahil kailangan nilang magpatayan! Hindi na nakagalaw pa si Kael nang dumaluhong sa kanyang aswang. Natatakot si Kael pero hindi siya makasigaw gawa ng pagkataranta niya. Ang ginawa na lamang ng binata ay tinitigan ng mga mata ni Mia na para bang nahihipnotismo siya hanggang sa basta na lang ito mawala na parang bula. Makailang beses niyang kinusot ang kanyang mga mata. Pumipikit, dumidilat ito pero wala na talaga siyang nakita. Siguradong hindi siya namamalik mata lang. Basta na lang naglaho si Mia. Galit na suminghal ang mangkukulam at nag-usal naman ng ritual. Hindi siya kailangang makatakas. Masisira ang lahat ng plinano natin kapag hinayaan natin siyang mawala. Mukhang tinakasan niya ako, Aling Mangkukulam. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Nakasisiguro ako na babalik siya. Sana nga. Gayon na lamang ang pagkataranta nila nang basta na lang sumugod si Mia nang hindi nila napaghahandaan. Nakataas ang dalawang magkabilang kamay nito na may mahabang kuko. Ang kanyang mga matay nanlilisik at halos ayaw nang ikurap dahil sa labis na paninindak. Nang atakihin niya si Kael, inihanda ng binata ang kanyang mga pangontra. Ang sakit isiping sinugal ko ang buhay ko sa kapahamakan para lang mabuhay ka. Pero hindi ko inaasahang magiging halimaw ka. Hindi ko hiniling na buhayin mo ako! Tonto! Hindi ka naman ganito, Mia. Wala na ba talagang nagagawang matino ang mga taong bumangon mula sa hukay? Ano pa bang inaasahan mo? Mabubuhay akong anghel? Pagkatapos ng malaimpyernong karanasan ko sa mga tao, nahihibang ka na ba? Mabilis ang naging paggalaw ni Kael. Wala siyang dapat na sinasayang na oras. Bawat minuto ay mahalaga. Kailangan niya ng sugpuin ng halimaw na siya lang din ang dahilan kung bakit nabubuhay. Napapasigaw na ito sa bawat paghampas niya ng buntot pagi. Tila ito latigo na bumabakat sa kanyang likuran. Kapag gumaganti naman ang kalmot si Mia, ay katakatakang hindi siya nasusugatan o nasasaktan man lang. Literal na may pumoprotekta sa kanya, kasabay ng pagkulo ng langis na ibinigay sa kanya ng mangkukulam. Anong klaseng tao ka? At hindi ka tinatablan ng mga kalmot ko! Tama lang ito sa mapanirang nilalang na kagaya mo, Mia. Bakit? Hindi ba't isa ka ding masamang tao? Sinira mo ang pananahimik ko sa kabilang buhay! Ito ang dahilan kung bakit ko ginagawa ito ngayon. Gusto kong bumawi sa mga pagkakamaling nagawa ko. Marahas na inihampas ulit ng binata ang hawak niyang buntot pagi. Walang kapagurang ginawa ito ni Kael hanggang sa mapansin niya na hindi na gumagalaw si Mia. Siya namang pagsingit ng mangkukulam sa kanilang paglalaban. Ngayong nagawa mo ng papagpahingahin ang mabangis na mga atake ni Mia, kailangan mong magtungo sa puno ng pinagmumulan ng kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Kaya ito rin ang magiging dahilan kung bakit siya mamamatay. Kailangan mo siyang tagain dahil ito ang nag-uugnay kay Mia. Ako na ang bahalang magsagawa ng orasyon para hindi siya makagalaw. Masakit man sa akin, igagawin ko ito, Aling Mangkukulam. Magpunta ka sa aking kamalig. May langis doon na kailangan mong ibuhos sa buong puno. Pagkatapos mo itong mataga, kailangang sunugin mo ang puno para hindi na mabuhay pa. May hatid na panganib ito sa sino mang mangunguha ng kahoy o sanga o dahon sa punong yon. Makakaasa kang gagawin ko ang lahat. Kailangan ko nang umalis. Nagmamadali na ngang nilisa ni Kael ang pastuhan.
Nagmamadali siyang tumungo sa kamalig ng mangkukulam at kinuha ang langis na kailangan niyang gamitin. Nang makuha niya ito, ay pinasan niya din ang palakol at umalis na. Patakbo siyang pumunta sa masukal na kakahuyan hanggang sa magawa niyang marating ang kinatitirikan ng puno. Walang pagod na hinataw niya ng palakol hanggang sa magtagumpay siyang mapatumbang puno at binuhusan ng langis. Kaagad itong sinilaban pagkatapos. Napaatras siya sa lakas ng naglalagablab na apoy mula sa puno. Pinagmasdan ng dahan-dahan itong pagkatugpok hanggang sa maging isa na lamang itong hamak na abo. Humagulgol ng iyak si Kael. Alam niyang yun ang magiging katapusan ng buhay ni Mia. Mas mamarapati niyang mamatay ito na may magandang alaalang iniwan kaysa makasama niya ito na puro kasamaan naman ang ginagawa. Nang wala nang matira maski konti sa puno, ay lupaypay siyang naglakad pa uwi, pabalik sa pastuhan. Naabutan niya doon ang mangkukulam. Taimtim na pinagmamasdan ang nagkalat na abong pilit na itinataboy ng hangin. Dahil sa iyong ginawa, naging abong iyong pinakamamahal na si Mia. Ayos lang po yun. Mas mabuti na rin ito kesa hayaan siyang mabuhay at may saktan. Ayokong umabot sa punto na kamuhian ako ng mga magulang niya o maski ng sarili kong ina dahil sa ginawa ko sa kanilang anak. Makakalimutan mo rin siya. Kagaya mo, may nakuha din akong aral sa paglikha ng mga orasyon ko. Hindi dapat ginagamit ang aking kakayahan sa walang katuturang mga bagay. Ang pagbuhay sa patay ay napatunayan nating mainam dahil epektibo ang kapangyarihan na taglay ko. Ngunit gawain ito ng mga itim na mangkukulam na gumagamit ng masamang mahika. Ano pong ibig niyong sabihin? Ako ay isa lamang babaylan na gumagamit ng puting mahika. Ngunit nang mamatay ang anak kong si Maria, hindi ko natanggap ang paglisan niya. Kaya nang bagitin mo sa akin ang tungkol kay Mia, nabuhayan ako ng loob para sandali kong makasama si Maria. Ang kaluluwa niya ang unang tinawag ko na pumasok sa katawan ni Mia bago ang mismong sarili niya. Ibig pong sabihin, matindi ang masamang epekto niyon sa katawan ni Mia dahil nauunahan siyang pumasok ng isang estrangherong kaluluwa sa kanyang katawan? Oo. Sana mapatawad mo ko. Nangulila lang ako nung sobra sa anak ko. Kaya ako siya sinamo. Naiintindihan kita, aling mangkukulam. Pareho lang tayong nawalan at nangulila. Wala naman akong karapatang ipagdamot sa iyo ang pangyayaring yun dahil ikaw naman ang nagturo sa akin kung paano buhayin ang patay. Na siyang iiwasan na nating gawin mula ngayon. Lagi nating tatandaan na may Diyos tayong nakatakdang gabay para sa ating tadhana. Huwag na natin itong pangunahan. Mula noon, nagbago na si Kael at ang mangkukulam. Naging mabuting mananambal siya na naging kahalili ng nasirang si Mia. Si Kael naman ay hindi na kailanman hinangad na mabuhay muli ang kanyang kasintahan. Sapat na sa kanya na makasama ito at mahalin sa maikling sandali ng kanyang buhay.